Sa aklat po ng unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 5, 6 at 10. Tatapwat ang bawat babaeng nananalangin o nanguhula na walang lambong ang kanyang ulo. Hindi wawala ng puri ang kanyang ulo, sapagkat gaya rin na kung kanyang inagitan. Sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay pagupit naman. Ngunit kung kahiyahiya sa babae ang pagupit o paahit, ay maglambong siya. Dahil dito ay nararapat ng babae magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan dahil sa mga anghel. Pagpapala po sumatin sa muling pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Sa mapagpalang umaga po muli ang pinagkaloob po sa atin ng ating mahal na Panginoon upang tayo ay makapag-puri, makapagsamba sa kanyang banal at malinis sa pangalan. Ngayon din, mga kapatid, ay nasa ikatlong linggo po tayo ng buwan. So meron po tayo ngayong Bible study may kinalaman po sa doktrina. Ano po? Hindi ko po yung mga kabataan natin sa loob. Sa totoo lang po, mga kapatid, yung ating pong pag-aaralan ngayon, hindi ko masabi kayo kung mahirap ba o madali para i-absorb po dahil hindi siya talaga, hindi talaga siya nile-lecture, mga kapatid eh. Usually, practice na talaga natin itong ginagawa. Yung tinatawag po sa pamagat na panglalambong. Bago ko po umpisahan, mga kapatid, sino po pwede mag-volunteer? Sagot lang po kayo sa isang tanong. Mahalaga po ba yung paglalambong? O, ito po yung tanong. Taas po ang kamay. Bakit po kayo naglalambong? Ano po ang dahilan? Ba? Sumunod sa utos. Kayo po. Kapurihan sa Panginoon. Sino pa po? Bakit tayo naglalambong? Takalala yan, di ba kayo naglalambong? Siyempre. Bakit naglalambong ang kababaihan? Tanda ng pagpapasako. Sa mga kabataan, meron kayo naiisip, bakit? Ano kayong nilalagay sa ulo? Yan, kay Katulad siya, may lambong siya. Para sa po ba yung lambong? Sa Biblia po, mga kapatid, halos isang kapitulo lang talaga yung mababasa niyo sa kanya tungkol sa paglalambong. Kaya kung research po ito, medyo matrabaho din po siya kasi ang hirap talaga niya hagilapin sa Biblia yung mga may kinalaman sa paglalambong. Ngayon, ito po yung magiging tanong natin, ano yung paglalambong? Anong itinuturo ng Biblia tungkol sa paglalambong? Kailangan pa ba sa ating panahon na maglambong ang mga babae? Yan. Si Moises po naglambong. Kasi po sa lugar po nila, hindi ka talaga makakanan ng walang lambong dahil papasok sa tenga mo ang buhangin. Hindi po kasi yung disyerto, hindi mo kasi pwedeng hindi tatakpan yung mga butas ng ilong mo o tenga mo ng kahit anong pantakip. Pag humangin po yan, papasok talaga yan dahil buhangin po yun eh. Lalo ni tinatawag na sandstorm. Talagang nagtatakip sila. Pero hindi po yun, wala po yung kinalaman sa pag-aaralan po natin. Baka may mabasa po kasi kayo, si Moises naglambong. Ganun. Hindi po yun ha. Kasi yun talaga, sinusuot nila kung tayo sa Pilipinas, nagsusombrero pag mainit, nagkakapote pag maulan, ano pa ba? Yung mga magsasaka, ano yung suot ng malaking sombrero? Salakot, pagka nagtatanim. Doon naman, sa bandang madisyerto o sa mga ganong lugar naman na mabuhangin, malupa, maalikabok, talagang gano'n sinusuot ng mga lahat ng tao. So, ano na po yun, out of context na po natin yun. Inunahan ko na lang po kayo. Baka merong magsalita sa inyo taga-ibang mga pananampalataya na may, yung lalaki dapat maglambong, nasusulat sa Biblia eh. Kasi po, mga kapatid, meron tinatawag na, sa Biblia, may mababasa tayong tinatawag na descriptive at meron din tinatawag na pautos. Nalimutan ko yung English nun eh. Pag sinabi descriptive, isinulat siya bilang bahagi ng kasaysayan para malaman mo kung ano nangyari. Hindi ibig sabihin, inuutos sa'yo gawin mo yun. Halimbawa, si Samuel, di ba, pinatay niya yung hari ng Amalek. Ibig sabihin pa, nasusulat, pumatay siya, kailangan pumatay ka rin. Hindi ganon. Pinapakita sa Biblia na meron pumatay nung panahon na yun, pero hindi ibig sabihin gawin mo yun. Baga, bahagi lang siya ng kasaysayan. Hindi ibig sabihin kailangan mong gawin.
So yung kay Moises, yung paglalambong niya, hindi po ito. Yung paglalambong po na tinutukoy po natin is yung tinatawag natin na velum o yung tinatawag na cloth o covering. Isang head covering na tela ng pantakip sa ulo na ginagamit ng kababaihan o yung velum. Kaya po sa Tagalog, tawag natin ngayon ay yan, katunog yung velum o belo. Yan, belo. Kasi yung belo kasi, salitang hiram yun, hindi naman talaga Tagalog yun eh. Ang Tagalog talaga niya, lambong. Yung belo, salitang hiram siya, galing sa isang Latin na word na velum. Parang yung, ano ba mga salita natin ngayon? Ano tawag po dyan? Yan, inuupuan nyo. Silya. Tagalog po ba talaga yan? Bangko. Kastila pa rin yun. Iba talaga ang Tagalog niyan. Yung belo, hindi talaga Tagalog yun. Salitang hiram po yun. Galing po sa salitang velum. Salitang hiram na po yun. Foreign po rin na salita, hindi siya Tagalog. Ang Tagalog po niyan ay lambong. O pantakip sa ulo. Eh mahaba, pantakip sa ulo. Lambong na lang, mas maiksi. Sa Tagalog, pantakip sa ulo. Yun po yung ating pag-aaralan ngayon, yung lambong. Bakit po ito mahalaga? Ano itinuturo ng Biblia tungkol dito? Kailangan pa ba natin itong gawin sa panahon ngayon? Yan. Nung sinaunang panahon, ang Greece o ang Roma ay gumagamit po ng pantakip sa ulo. Ito po ay tanda ng kanilang kahinhinan at katatayuan sa pag-aasawa. Tandaan ng kainan. Sa sinaunang Roma po yan, hindi po yan Kristiyano po Hindi po ito utos, history lang po ito. Pagka nagpepero sila sa Greek o sa Gresya at sa Roma, sa Rome, at ito po ay tanda ng kanilang kahinhinan at katatayuan sa pag-aasawa. Meron pang sinaunang paniniwala, yung kaugalang Hudyo, na ang paglalambong naman ay tanda ng kanilang debosyon at pagpapakumbaba. Sinusuot nila to dahil bahagi ito ng pagpapakumbaba nila. Ibig sabihin, pag hindi nila suot yung lambong nila, kaya ngayon, hindi na nila suot yung lambong nila, they believe in women's rights. Alam niyo yung women's rights? The women have the same rights, equal rights with the men. Pareho kami ng karapatan. So hindi na sila naglalambong. Sa kulturang Hudyo, noon pa, ito na may sumasagin sa kabanalan, sa kahinhinan, at pagkakaiba ng babae sa lalaki. Pag naglalakad, pag may nakita ka nakalambong, ano yun? Babae yun. Pag naglalakad, nakakita ka hindi nakalambong, ano yun? Lalaki yun. Yun yung madaling tanda na makikita mo kung sino ang babae sa lalaki sa sinaunang Hudyo. Yan. Sa kasaysayan naman, maiksi lang po ito mga kapatid. Pag umabot ako siguro ng 40 minutes, mahaba na ako. Maiksi lang po ito. Sa kasaysayan naman, biblical naman po, kanina kasi historical kung saan ginagamit yung lambong. Sa Genesis 24:65, ginamit naman ng lambong bilang tanda ng pag-aasawa. Sinabi ni Rebecca sa alilang katiwala, sino yung taong naglalakad na parang nasa sumasalubong sa atin. At sinabi ng kanyang katiwala, iyon aming Panginoon, at kinuha niya ang kanyang lambong at siya'y nagtakip. So si Eleazar, inutusan kasi siya ni Abraham na humanap ng babae na makapang-asawa ni Isaac. Napag-aralan na natin yun, di ba, si Eleazar. Tapos pumunta siya doon, nakuha niya sa kanyang pagpunta doon isang kamag-anak, si Rebecca. Nung dinala niya na si Rebecca kay Isaac, sinuot na ni Rebecca yung kanyang lambong. Bahagi na yun na yung vow ng pag-aasawa niya. So walang kinalaman sa spiritual. Ang lambong ginagamit noon sa lumang tipan bilang nagpapasailalim ka na, mag-aasawa ka na. Papasailalim ka na sa iyong asawa. Yes po. Pwede po ba sa pagbalag sa asawa? Hindi po. Ano pa lang po siya? Mag-aasawa na ako. Magsuot na ako ng lambong. Maglalambong. Ibig sabihin, mag-aasawa na ako. So pagka may kaharap siya, hindi ko magiging asawa, hindi ako maglalambong. Magiging asawa ko ba yan?
So si Rebecca, sinuot niya na, mag-aasawa na ako. Ganon. Genesis 38:14. At siya'y nag-alis ng suot ng pagkabao, nagtakip ng kanyang lambong, at pagtatakip ay naupo sa pasukan ng Enaim na nasa daan ng Timnat sapagkat kanyang nakikita na si Sela ay malaki na at hindi pa siya ibinibigay na asawa. Nag-alis ng suot pagkabao. Ano yung ibig sabihin ng bao? Byuda. Inalis niya na yung damit niya ng pagkabyuda, nagsuot na siya ng lambong, mag-aasawa na siya uli. Ibig sabihin ng pag sa lambong, mag-aasawa na. Doon ginagamit ang lambong noon. Lumang tipan po ito. Lumang tipan po ito. Kasi sayang lang po history kung bakit lang po siya ginagamit noon. Huwag niyo po siyang i-apply po ngayon. Inaano lang po natin, bakit siya ginagamit noon. So ang number 1 sa lumang tipan na pinagagamitan ng lambong ay simbolo na ikaw ay mag-aasawa na. Yan. Yun nga lang. Yan, tayo sa yun nga lang. Yun nga lang, ang mga tao, kahit sa panahon ngayon, ini-apply nila yan. Ini-apply nila yan. Ginawa nila, panahon noon, alam niyo ba yung word na nagpapatutot? Ibig sabihin babaeng mababa ang lipad. Alam niyo na, ano pa mga word na yon? Nangangalakal ng katawan. Yan. Ginagamit nila yung lambong. Ibig sabihin, pag naglambong siya, para sa isang lalaking gusto niyang pagkakitaan, you can have me. Parang si Rebecca, ayan yung mapapag-asawa niya. Nagsuot na siya. You can have me as your wife. Di ba? Yung babaeng bao, nagsuot, mag-aasawa na siya, you can have me as your wife. Ganon. So noon, sa lumang tipan, may mga gumamit ng maling paraan ng paglalambong. Yung bayan na gustong magpatotot, ay yung mga kababaihan gumamit ng lambong para akitin ng lalaki na you can have me as your wife for a night. Nagalit ang Panginoon, ginawa nila yun. Anong sabi ng Panginoon sa Ezekiel 3:71? At ang inyo namang lambong ay aking lalabnutin. Ginagamit niyo yung lambong sa maling bagay. At ililigtas ko ang aking bayan sa inyong kamay. At hindi na sila mga papa sa inyong kamay na mahanap at inyong malalaman na akong Panginoon. Nagalit, ginamit nyo sa mali yung lambong. Kaya makikita nyo sa ibang mga lugar, ayaw nga nila ipakita yung mukha nila eh. Pag na-raid, diba? Pag nagre-raid, nagtatakip ng mukha, nahihiya sa kanila eh. So ginagamit na nila, pagtakip, pagtago ng personalidad. Etong mga ito, may mga nagpapanggap pa na propetisa, babaeng propeta. Nanguhula sila doon sa templo, tapos ibinibigay, pabayaran sila kalalakihan. Huhulaan sila, propeta ako, sabi ng babae. Tapos, ganun ang mangyayari, pabayaran sila. Galit na galit ang Panginoon sa mga yun, mga nagpropetisa na nagpapabayad ng kanilang katawan para sa mga kalalakihan. Galit na galit ang Diyos dyan. So, ang sabi ng Panginoon, ang inyo namang lambong ay aking lalambutin. Sinorkat na lang po natin yung history niyan. So pag binasa niyo yung mga naunang talata niyan, yun ang nangyari doon. Yung mga babae, ginamit yung lambong sa maling paraan. Sabi sa 3:18-19, sa araw na yon ay alisin ng Panginoon ang kagayakan ng kanilang mga hiyas ng paa. O tandaan niyo po ito yung mga babae, may mga kagayakan ng kanilang hiyas sa mga paa, hiyas sa ulo, at mga pahiyas sa anyong kalahating buwan. Ano yung hiyas na kalahating buwan? Half moon. Halimbawa, kung yun man ay kwintas, half moon. Kung yun man ay hikaw, half moon. Kung yun man ay, ano yung mga sinasabi sa ulo? Gano'n? Half moon. Kwintas, pendant, half moon. Gano'n, kalahating buwan. Ang mga hikaw, ang mga pulsera, ang mga lambong na pangmuka. So, ginagamit nila yung mga kolorete nila kasama ng lambong para, sa maling pamamaraan. Sa araw na yun, aalisin ng Panginoon yan.
So itong talata na to ginagamit ng mga ibang mga pangkat ng pananampalataya. Sinasabi, ang lambong inalis na ng Panginoon, nilabnot na nga yan eh. Inalis na. So sa panahon ngayon, hindi na kailangan. Ang tinanggalan ng lambong noon na pinagbawalan, kayong mga kababaihan na gumagawa ng masama, huwag kayong gamitin ang lambong sa ganyang paraan. Tanggalin yan, alisin yan. So hindi na po pinapagamit yung lambong noon, pinagbawalan sila sa maling paggamit. Ngayon, may paalala ang bagong tipan. Tira niyo po ito dito, sa verse na to. May mga hiyas, mga pulseras, hikaw. Sa bagong tipan, may paalala dyan eh. Gayun din naman ang mga babae magsigayak ng mahinhing damit, may katimtiman at hinahon. Hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Dapat wala na yung mga bagay na yon. Ang dapat na suot ng kababaihan, ano po? Bagong tipan na to, mahinhing damit, may katimtiman, hinahon, hindi na mahalagang hiyas ng buhok, ginto, perlas, damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa magitan ng mabubuting gawa. Yan. Alam niyo ba ibig sabihin nung magpakabanal? At sino po nakakaintindi ng salitang banal? Ano po ibig sabihin ng banal? Banal po. Iba po yung sakdal. Ibig sabihin ng sakdal kasi, hindi ka na natitisod sa salita. Kahit ano sabihin ng kapwa mo, kapitbahay mo, kapamilya mo, hindi ka na matitisod doon. Yun yung sakdal. Wala nang, kahit ano pa sabihin mo sa akin, hindi ako matitisod dyan, walang problema yan. Pinalalampas ko yan. Sakdal yun. Ano ibig sabihin ng banal? Umiiwas ang gawang masama. Ano pa? Gusto nyo malaman po ibig sabihin ng banal? Tatanungin ko po kayo. Kasi maiksi lang yung lambong eh. Dadagdagan ko na lang ng mga bagay na may kinalaman sa lambong. Sino dito ang banal? Taas ang kamay. 3, 4. Banal po. Banal. Taas kamay. Sino po dito ang banal? 3 lang. 3 kalahati. Taas po ba yan? 4. Tandaan niyo po yung sagot niyo. Sana po pagkatapos ng pagtuturo, magkaroon kayo ng panibagong sagot po kung ano yung banal, kung inyong naiintindihan ibig sabihin ng banal. Nararapat sa mga babae na magpakabanal sa magitan ng mabubuting gawa. Ang mga babae mag-aral na tumahimik na may buong pagpapasakop. So ginamit yung kanina, magpakabanal, that's number 1. Pangalawa, tumahimik na may buong pagpapasakop. Ngunit hindi ko pinapahintulot ng babae magturo na magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Pangalawang word, na may buong pagpapasakop. Pangatlo, hindi ko ipinahintulot ng babae magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki. That's number 3. Bakit kaya? Ano kaya ibig sabihin nun? Kinuha muna natin yung mga background. Ngayon tayo mag-uumpisa rito sa paglalambong. Sabi sa inyo, maiksi lang yung paglalambong eh. Yun yung intro natin. So, na-introhan na po natin. Ginamit siya sa lumang tipan, bahagi ng pagkakasal o pag-aasawa. Ginamit sa history, kapag bilang ito ay babae ba o lalaki, tanda. Ayan. Ginamit din ito ng masasamang babae para sa kanilang hanap buhay o masasamang gawa. At bahagi ng masasamang gawa nila, ipinapatigil ng Panginoon yun para tayo maging banal. That's the drive. Paglalambong. Anong tinuturo ng Biblia tungkol sa paglalambong? Sana malinaw yung picture kasi medyo pixelated na tayo eh. Unang Korinto 11:5-6. Datapat ang bawat babaeng mananalangin o nanguhula nang walang lambong sa kanyang ulo, walang puri ang kanyang ulo. This is written in the Corinth sa bagong tipan ni Pablo sa iglesia na nasa Corinto. Ibig sabihin, this is for the church. Maliwanag po yun. Iglesia na nasa Corinto. Ibig sabihin, sa panahon yun ng Kristyanuhan. Ang bawat babae, pag mananalangin ng manghuhula ng walang lambong, niwawalang puri niya ang kanyang ulo. Ibig sabihin, dapat maglambong o hindi? Dapat. Niwawalang puri ang kanyang ulo sapagkat kaya rin ang kanyang inahitan. Kaya kasi sa babae noon na kayo ay talbo o inahitan ng ulo.
para ka nang walang ano nun, wala ka nang pagkakakilanlan. Ganun. Kaya yun. Sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay pagupit naman. Dito lang tayo sa sentence na to. Sabi ng ibang mga pananampalataya, ang lambong daw ay ang mahabang buhok. Kasi ang mahabang buhok ay ang pantakip. Yan. Ngayon, sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay pagupit naman. Ang lambong daw mahabang buhok. Takpan mo to. Ilagay mo, ang lambong ay mahabang buhok. Rephrase. Kung ang babae ay walang mahabang buhok, pagupit naman. Wala na ang buhok eh. Ano igugupitin mo? Ibig sabihin, yung lambong, hindi siya yung mahabang buhok. Paano nangyari gugupitin mo? Wala kang ang buhok. Kung ang babae ay walang buhok, ay pagupit naman. May logic ba? Pwede ba yun? Pag wala kang buhok, magpagupit ka. Pwede ba yun? Ibig sabihin, hindi siya buhok. Ang babae walang telang inilagay, ayaw mong magpakababae. Kasi tandayo ng babae at lalaki, di ba? Kung ayaw mo, magpagupit ka na lang, pakalbo ka na lang. So kung ayaw maglambong, mga kababaihan, pagupit na lang kayo, pakalbo na lang kayo. Ganun po yun. Maliwanag po, hindi siya mahabang buhok. Ngunit kung ahiyaya sa babae, ang pagupit o paahit, maglambong ka. Kung kahiya-hiya sa iyo na magpaahit, ay magbuhok ka. Pwede ba yun? Sige, bukas magbubuhok ako. Hindi mo pwedeng ganun. Hindi ganun po ang interpretation ng lambong ay buhok. Maliwanag po, ang linaw dito nun. Ang lambong po, inilalagay yan bukod sa buhok mo. Separate yan. Okay? Ang linaw po rito niyan. Nakita niyo na yung logic? Okay. Gis, dahil dito ay nararapat ng babae magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan. So ano po yung lambong? Tanda ng kapamahalaan. Ang number 1 po sa lambong na reason sa bagong tipan, bakit tayo naglalambong, ay walang iba kundi tanda ng kapamahalaan. You put yourself under an authority. Ngayon, sino yung authority na tinutukoy? Na ikaw ay magpapasailalim doon. Sino yung mamamahala sa iyo? Sa kanyang ulo na tanda ng kapamahalaan dahil sa mga anghel. Balikan natin yung talata. Datapat ang babaeng nananalangin o nanguhula ng walang lambong sa kanyang ulo, niwawalang puri ang kanyang ulo, sapagkat gaya rin akong kanyang inagitan. Sapagkat kung ang babae walang lambong ay pagupit naman. Ngunit kung kahiya-hiya sa babae pagupit o pahit ay maglambong siya. So ang tanong, ang mahabang buhok ba ay ang lambong? Hindi. Sino sabi yes? Hindi. Hindi po ha. Maliwanag po yun ha. Aahitan po kayo, sige. O magpaahit na lang kayo kung ano. Sapagkat kung ang babae ay walang lambong, inuulit-ulit ko para malinaw ha, ay pagupit naman. Kita nyo? Okay, paliwanag po sa kabataan, naintindihan? Ang lambong po, hindi, lambong is veil, velum. Sabihin, cloth or cloth covering, pantakip sa ulo. Ano kahalagahan ng lambong? Okay, may iba po tayo, gagamit tayo ng ilustrasyon para maintindihan nyo pa yung lambong. Ito, sing-sing. Ano po ang kahalagahan ng tinatawag na wedding ring? Sino po dito yung mga kasal na? Kasal. Ayan. Sa mga kasal, at meron kayong asawang lalaki, sa mga lalaki, may wedding ring? Wedding ring. Hindi nyo suot. Hindi nakasya. Hindi nakasya. Kapagay, nangyari din sa akin yun. Tumaba eh. Ano po ba ang kahalagahan ng wedding ring? O bakit ba sinusuot yung wedding ring? Ikaw ay? Pag hindi mo suot yung wedding ring, ibig sabihin wala ka na bang asawa? Meron pa rin. Kahit hindi mo suot yun. Paano kung hindi na talaga kasya? At hindi ka pa nakakabili. Pero ibig sabihin,
O may asawa ka pa rin. Pero, yung singsing, mahalaga ba yun? Ano ba sinisimbolo ng singsing? Ibig sabihin lang ba niyan, may asawa ka lang, yun lang ba ibig sabihin nun? Hindi po, ganito yun. Bibigyan ko kayo ng ng sample po kung gaano kalalim yung singsing na yan. Bakit kailangan anong wedding ring? Bakit kailangan ang kinasal na lagi itong suot? Sa society kasi, pag tinawag natin yung society, pag mas malalaki singsing, mas ginintuan, mayaman yan. Pag singsing ganito, simple tao yan. Di ba? Parang may katatayuan yan eh. Pagdating sa leadership status naman, pag may singsing ka ng emperador, singsing ka ng hari, pantatak yun, kahit sa lumang tipan, ginagamit yun eh. Sabihin, may taas ang katungkulan mo sa lipunan. Di ba si yung kay Daniel, si Haring Dario, ganon, binigyan siya binigay ng singsing, tinatakan yung kasulatan, yun yung pinanglologo, pinangseselyo. So sa leadership, meron yun. Sa passion statement, may ibig sabihin din ng singsing. Sa civil status, ano ibig sabihin ng singsing? You are married or single. Diba? Ang singsing, hindi po yan basta sinasabing lang nakasal ka. Pagka may singsing ka, you are married. Ibig sabihin din nun, you have a spouse, may asawa ka. Pag ikaw ay nasa malayo, maliiwas ka sa tukso, pag nakikita mo yan, hindi, kasal ako. Pinapakilala niya lagi sa'yo, hindi, kasal ako, di ako gagawa ng kalokohan. Reminder sa'yo, I have a spouse. Pangatlo, pag may singsing ka, I already decided na itong babaeng kung sinong kaparehas nito, yun ang mamahalin ko. Pinapaalala niyan di ba? Yung singsing, nagpapaalala yun, you have love, protect, care, commitment, and promise to your spouse. May pangako pa yun. Kaya nga, di ba, bilog yun forever? Infinity, gano'n, di ba? Walang katapusan. And, meron yung tinatawag na forever bond, till death do us part. So, pag sinusot ko yung singsing, ang lalim pala nun, hindi yan basta hindi yan basta kolorete lang sa katawan. Malaki ang yan, malaki ang implication yan. Ngayon, sabi ni Pablo, maging mga katulad kayo sa akin, nagaya ko naman kay Kristo. Simulan natin yung Kapitulo 11. Kayo aking pinupuri nga sa lahat ng mga bagay ay naalala ninyo ako at iniingatan ninyong matibay ang mga turo na gaya ng ibinibigay ko sa inyo. Sabi ni Pablo sa Korinto, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo na gaya ng ibinibigay ko sa inyo. Sabi niya sa mga taga-Korinto, yung turo, iniingatan nila. Ano yung mga turo na yon? Dato pag-ibig ko na inyong maalaman na ang Pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo. So si Kristo, sino ang mas mababa sa Kanya? Lalaki. Ang Pangulo ng bawat babae ay ang lalaki. So yung babae, nasa ilalim ng lalaki. Ang lambong ay nagpapakilala ng authority, pagpapasakop ng babae sa lalaki. 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 Hindi po sa asawa lang, sa lalaki. Ako. Hindi po sa asawa lang. Huwag niyo pong dagdagan po ito na sa asawa lang. Pangulo ng bawat babae ay ang lalaki. Hindi po yung asawa lang. Lalaki. You are below a male. A man. Okay po? And every man is below Christ. At ang Pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Dahil ang Kristo nasa pagkakatawang tao, tiniting niya above ang Diyos. Ang bawat lalaking nanalangin o nanguhula ay may takip ang kanyang ulo, ay niwawalang puri ang kanyang ulo. Ang lalaki hindi dapat maglambong. 3-4 yun. Pagdating sa 5, yun ay binasa natin. Ang babae naman ang dapat maglambong. Bakit? Siya ay nagpapailalim sa lalaki. 7:9, sapagkat katotohanan ang lalaki ay hindi dapat maglambong sa kanyang ulo. Palibhasa ay larawan siya ng kalwalatian ng Diyos, ngunit ang babae ay siyang kalwalatian ng lalaki. Okay po? Sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae, kundi ang babae ay sa lalaki. Nilalang ang babae para sa lalaki.
Ang lalaki nilalang para sa Diyos. Sapagkat hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Di ba si Adan? Nilalang si Eva para may makasama si Adan. Pero si Adan, nilalang siya para saan? Wala namang babae nun eh. Nilalang si Adan para maglingkod sa Panginoon. 7 hanggang 9 yun. Pagdating sa 10, dahil dito'y nararapat ng babae magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan. Kaya nga ang babae, kailangan maglambong, simbolo ng kanyang pagpapasakop sa lalaki. Tanong, ang single na babae ba dapat maglambong? Dapat, kasi po babae pa rin kayo. Hindi dahil wala akong asawa, hindi ako maglalambong. Ay, yung maliliit na batang babae. Pa? Ganito po yun. Kasi teach a child on the way he or she should go. Turuan mo na yung bata. Kung kaya mo turuan, parang pagtanda niya, alam niya na yun. Sanayin mo na. Pagsasanay na ng mga bata yun. Pag kinalakihan niya na ako naglalambong mula pagkabata, alam niya paglaki niya, nagpapasakop ako kay Lord. Okay po? Hindi naman magiging kasalanan sa kanya kung hindi siya maglambong. Wala naman siyang alam pa rin eh. Pero on your teaching, ganito yun. Ang bata ba, kailangan ba dinadala niyo sa church every Sunday? May kasalanan ba sila kung hindi niyo madala? Di ba wala naman? Pero bakit niyo sila dinadala? Para sila lumalaking natuturuan ng aral ng Panginoon. Sa inyong iniingatan ang mga turo na itinuturo ko sa inyo. Ang ibig sabihin ng pag-iingat, you are using the commandment to nurture yourself. Gayun naman ang babae ay di maaaring walang lalaki at ang lalaki ay di maaaring walang babae sa Panginoon. Sapagkat kung paano ang babae ay sa lalaki, gayon din naman ang lalaki ay sa pamagitan ng babae. Datapwat ang lahat ng mga bagay ay sa Diyos. So ang lambong ay pagpapasakop direkta sa Panginoon. Hatulan ninyo ang inyong sarili nararapat na baga na manalangin ng babae sa Diyos nang walang lambong? Sagot, hindi. Dapat ang babae, pag mananalangin, may lambong. So, ano ibig sabihin ng lambong? Ang lambong, napakalalim po niyan. Ikaw ay isang babae. Pag naglalambong ka, dahil ako'y babae, napapasa ilalim ako ng lalaki. Ito ay direktang pagpapasailalim sa Diyos. Mayroon itong tapat at pagpapakababa at pagpapasailalim sa Diyos. Nagpapasakot ka sa Diyos. So sa tuwing suot mo ito at nananalangin ka, Lord, cover me, ako po ay nasa ilalim mo. So hindi yun basta tela na inilagay sa ulo. Pinapaalala nito, mababa ka. Tayo ay maliit lang sa paningin ng Panginoon. Umahalaga tayo kay Lord. Tayo gawa ng kanyang kamay. Pero isipin mo, tayo aliping walang kapuluhan, di ba? Sumunod lang tayo sa Panginoon. Isang patuloy na pagpapaalala sa atin. Pag naglalambong tayo, ipinapaalala nito sa atin, anong kalalagayan natin. Tayo yung lingkod ng Panginoon. Tayo may mas mataas pa sa atin lagi. Pag inisip kung mas may mataas sa'yo, na sumasakop sa'yo, ano kayo ibig sabihin nun? Mababa ka na sa ilalim ka. Manalangin ng may lambong bilang pagsunod. So pag naglalambong ka, sumusunod ka direkta sa utos ng Panginoon. At ito ay tanda ng kabanalan. Bumalik na naman. Tanda ng kabanalan. Tingnan niyo po ito. Ngayon, babalikan na natin yung salita. Datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilan sa kaliwanagan. Ang Israel, bansang banal. Tayong iglesia ay naisama sa Israel. Di ba? Di ba, uligaw tayo, idinuksong tayo sa totoong puno. So tayo bahagi na po nun. Bansang banal ang Israel. Tayo po ba'y banal? Bibigyan ko po kayo ng para mas lumakas ang loob nyo. Sa Epeso, lokal ng Epeso, si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa magitan ng kalooban ng Diyos sa mga banal na nasa Epeso. So yung mga miyembro na nasa Epeso, banal sila hindi? So yung mga miyembro na nasa Kupang, banal o hindi? Banal. Pag tinanong kayo, banal kayo o hindi? Taas kamay ng banal. Pag hindi yung sinabing banal kayo, ito po ang sabi doon. Isang lahing hirang, isang makaharing pagsaserdote,
The Redeemer lives. Ibig sabihin ng Redeemer, ang manunubos ko'y buhay. Tayong lahat kasi, o buong mundo, ay napasa ilalim ng kasalanan. Tinubos tayo ng Panginoon, kinuha tayo. Dahil hirang, ibinukod tayo ng Panginoon. Yung ibinukod ng Panginoon, ito'y tinawag na banal. Ang ibig sabihin ng banal, ibinukod. Inihiwalay ka doon sa mga nagkasala, pinatawad ka. Huwag niyong i-associate yung salitang banal sa perpekto at sakdal. Ang ibig sabihin ng banal, ibinukod. Ang iglesia ay hindi kabilang ng sanglibutan. Pag hindi mo sinabing banal ka, nasa sanglibutan ka. Mamili ka, nandun ka sa sanglibutan na mapapahamak sa impyerno o nasa iglesia ka. Nasa iglesia ba kayo? Amen. Banal ba kayo? Yes. Amen. Ganun po yun. So bilang isang banal na tao ng Diyos, kailangan meron kang tanda ng pagpapakabanal. Ano yung tanda ng pagpapakabanal mo? Bilang babae, pag nananalangin, maglambong. Merong tanda. Ang ibig sabihin po nun, mga kapatid, kailangan iba ka sa sanglibutan. Kasi banal ka. Kung nagmumurahan sila doon, hindi ka nagmumura, iba ka. Kung sila nagsusugalan doon, gumagamit sila doon ng kung ano-anong mga pinagbabawal, iba ka. Kasi banal ka. Kung naghihigantihan sila doon, iba ka, banal ka. Hindi ka kabilang sa kanila. Kasi ibinukod ka ng Panginoon, tinubos ka ng Panginoon. Datapat ka isang lahing hirang, pinili, makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, bayang pag-aari ka ng Diyos, we are forgiven. Inihiwalay tayo sa sanglibutan. Maliwanag po? Pag sabihin ng banal, inihiwalay. So maging proud kayo sabihin banal kayo. Pag di nyo sinabing banal kayo, ikinahihiya nyo ang iglesia ng Panginoon. Ikinahihiya mong anak ka ng Diyos. Maliwanag po mga kapatid, huwag niyong ikahiya natin po. Kung mananalangin po ka sa bahay, nakaalam po ba? Nakikita po ba kayo ng Diyos sa bahay? Ano po ang sagot? Siyempre. Ayan. So, maglalampong po kayo, hindi? Ayan. Pag kayo po ay nasa convention, mananalangin, maglalambong po ba kayo? Maglalambong po kayo. Diba? So, maglalambong po kayo. Kasi ang Diyos po ay nakikita po kayo. So, kagaya po nito, basahin niyo yung bawat unang verse ng mga sulat sa iglesia. Mga banal na nasa ganitong lugar. Mga miyembro ay banal. Datapat ang babae, balikan na po natin ating paksambatayan, datapat ang babae mananalangin o manghuhula ng walang lambong sa kanyang ulo, liwawalang puri ang kanyang ulo, sapagkat gaya rin ako kanyang inahitan. Sapagkat kung babae walang lambong, pagupit naman, ngunit kung kahihaya sa babae pagupit o paahit, maglambong siya. Dahil dito'y nararapat na ang babae ay magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan. Yan. Kasi po ang anghel din po, mababa din sa Diyos. So, iniisip natin, hindi tayo mataas sa anghel, di ba? Basta tayo, maglalambong dahil mataas sa atin ng Diyos. Huwag nyo na isipin mas mataas kayo sa ranggo kung kanino man. Ang lagi natin iniisip, lagi tayo mas mababa kahit kanino. Kasi tanda ito ng pagpapasakop sa Panginoon. So, dapat lagi tayong maglalambong sa kababaihan. At sa lalaki, dahil kayo po ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos, huwag kayo maglalambong. Kasi ang Diyos hindi yung maglalambong. Maliwanag po sa lalaki yun, di ba? Huwag kayong maglalambong dahil ang lalaki ginawa sa wangis ng Diyos. Ang Diyos di maglalambong, so huwag tayo maglalambong. Ginagamit lang po ang lambong siguro sa ano lang, katulad ni Moises, ganun lang. So walang kinalaman po yun sa pananalangin o sa spiritual. Ano lang po yun, protection lang sa katawan. At yun po ang ating pinag-aralan sa umagang ito, yun po ang tinatawag natin na paglalambong. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Amen. Pagin ang Panginoon, maraming salamat po sa inyo. At tawa po ay, sige po ka. Sige, ay wala po dito eh. Sige po. Tapos kung ang babae may mahabang buhok ay isang kapulihan nila, kapag ang buhok sa niya binigay ng pansak. Yan, salamat po. Maliwanag. Ayan. Tatapat kung ang babae may mahabang buhok, isang kapurihan niya. Sapagkat ang buhok
Sa kanya ibinigay na pangtakip. Naalala niyo mga kapatid yung illustration ko kanina, pag naglalakad, malalaman niyang babae at lalaki kung may lambong o wala. Ngayon, pag naglalakad tayo sa labas, nananalangin ba kayo? Paano mo malalaman kung sino ang babae at lalaki doon? Mahaba buhok. Sabihin, pinapapurihan mo yung lalaki. At pinapapurihan mo lalaki, pinapupurihan mo ang Panginoon. Kailangan ng babae ay mahaba buhok, tanda ng iyong pagkababae. Kasi po, sa Roma, sa Gresya, lalo sa Egypt, ang mga lalaki sa Egypt, pag pinanood yung Ten Commandments naman sinabi yung mga panahon, may mahaba buhok nun tapos makaganon Pangit sa lalaki may mahabang buhok kasi ang pinapag-anuan po comparison nun, yung mga taong hindi kabilang sa anak ng Diyos. Kung ano-ano ginagawa nila sa buhok nila. Sa lalaki dapat Maiksi ang buhok. Sa babae, pag mahaba buhok na bilang pantakip, kapurihan doon, tanda ng pagkababae niyo yun. Yan. Sige po. Sige po. Yung turban. Ay, hindi po. Iba po ang ano po nila doon. It's a vow. Ang tawag po doon, ano po natin sa Q&A po yung tinatawag natin na vow. Sa sobrang sagrado po ng kanilang paniniwala po doon, kahit mag-drive sila sa kalsada ng walang helmet, hindi nila kasi pwedeng tanggalin yun. Hindi sila uhulihin ng batas po doon. May po yung ginagalat po ng batas yung kanilang paniniwala tungkol doon. Kayo. Ibig sabihin, walang kinalaman ng mahabang buhok sa ano na langit. Hindi tanda sa papakita na ito meron kong kapurihan sa Diyos dahil meron kong mahabang buhok. Pero pagdating sa utos ng Panginoon, sa bahagi ng panalangin, iba yung mahabang buhok sa lambon. Yan. Salamat po sa kapatid. Isang babae na Meron pa po yan isa. Dadagdag ko na rin po. Sunod ko na rin po yung verse 14. Tapos, konting trivia na rin po, no? Hindi baga ang mga katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya. So, ang lalaki hindi dapat po mahaba yung buhok. Kasi ang lalaki noon talaga, yung mga leader ng Roma, ng Greek, ng Egypt, mahaba po ng lalaki doon. Ayaw ng Diyos na pumapareho ka sa sanglibutan. Ibig sabihin, ito na po yung trivia, yung imahe ng Kristo, na kilala yung picture ni Jesus Christ, nakikita nyo sa mga Katoliko, mahaba buhok. Ano ibig sabihin? Totoo yan o hindi? Yung nga ni Kristo ng mahaba buhok Tapos ginawa nilang picture, mahaba buhok. Mahalay nga sa lalaki mahaba buhok Kita niyo yung logic? Si Kristo po kasi hindi mahaba buhok nun. Kaya maiksi ang buhok po ng Panginoong Jesucristo noon. Di ba po yung sinaunang makakabal mo talaga yung mga buhok? Wala po kasing barbero noon Ang buhok nila, yung talagang kinky lang. Wala pong razor noon. Pero yung mahabang buhok na gano'n, kamukha ni Chad Kroger, yung vokalista ng mga banda, yung mga gano'n, hindi po gano'n ang buhok ng Kristo. Ang Kristo, maiksi lang po buhok, pangkaraniwan sa mga lalaki lang po. Kung ano yung tsura ng mga kalalakihan na maiksi ang buhok, saka yung picture kasi na yon, for the record, hindi, ang Kristo, hindi po European picture. European yung mukha nun blue eyes. Pahaba yung mukha. Hindi po ganun ang itsura ng isang Jewish. Ang Kristo ay Hudyo, di ba? Jewish. Hindi ganun ang itsura. Ang itsura niya is kaparan ng Israelita, Hudyo. Kaya nga po, nunguhulihin na siya dagdag lang po ito, maisipan lang naman nahuhulihin na siya ng mga taga-Roma upang ipako sa krus. Hindi nga nila alam kung sino yung huhulihin doon Kaya si Judas, ano sabi ni Judas? Yung hahalikan niya, yun ang palatanda kasi hindi nga nila sino ba dyan ng Kristo? Yung hahalikan ko, yun. Kasi pagkapareho ang mukha nila ang buhok nila Maiksi ang buhok ng Panginoon, hindi mahaba. Kaya yung halikan niya, yun ang tanda kung sino ang Kristo dahil hindi nila makilala kung sino doon dahil pagkaraniwan ng mukha niya. Yung kita yung picture, mahaba buhok, blue eyes, European. Si Kristo European. Ito yun,
Ang liwanag naman sa Biblia eh. Mahalis ang lalaki may mahabang buhok, hindi po ganun ang itsura ng Panginoong Jesucristo. Yung nakikita niyo mga nakapako sa krus dyan, hindi po ganun. Maliwanag po sa Biblia yun, hindi po ganun. Kaya si Judas kailangan panghalikan si Kristo, tanda. Ito yung doon nakita na, yun, hinuli. Gets po? Oo. Kaya ang Kristo, maiksi ang buhok dahil mahalin sa lalaki ang may mahabang buhok. At kung ang babae ay may mahabang buhok, kapurihan yun sa kanya dahil siya'y nagpapasakop sa Panginoon. Dahil gusto ng Panginoon, tayo may pagkakinanlan. Itong lalaki, itong babae. Itong lalaki, ito ang babae. Ang babae, maglambong. Ang babae, sumunod sa Panginoon. Ang lalaki, sumunod din sa Panginoon. Pero may specific na ginagawa sa babae. Liwanag po mga kapatid. Wala po, magandang umaga sa ila. Purihin ang ating mahal na Panginoon.